pray na ating mga cellphones ay ating po munang i-silent or itago, i-off. Amen. Para, alam niyo po ba na ang ating puhunan, dahil wala na po tayong mga mataas na pinag-aralan. Amen. Ang ating puhunan, pag ito po'y nakita ng Diyos sa atin, yung pong paggalang sa Diyos, yung paggalang, pagrespeto, pagkaroon po ng takot. Amen. Sabi po ng Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Lahat po ng karunungan sa langit at sa lupa, pag natakot po tayo sa Diyos, iyan po ang simula. Amen. Darating po sa atin ang lahat ng karunungan at kaalaman para po tayo magtatagumpay sa labanan ng buhay. Amen. Kalabitin mo ang katabi mo. Nakikinig ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na lulugo-lugo ka. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos na mahina ka. Ayaw ng Diyos na kalunan ka. Ayaw ng Diyos na lulugo-lugo ka. Amen. Ayaw ng Diyos na nasa bisyon kasalanan ka. Amen. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay talunan. Amen. Amen. Dahil si Jesus Christ sa cross ng Calvary ay nagtagumpay na. Amen. Lagi ko sinasabi na ang bad spirits, ang mga evil spirits, si Satanas ay bumubulong na lang po yan ng dadala. Amen. Pero hanggang bulong na lang yan. Amen. Ang sabi ko po, si Satanas, ang mga evil spirits ay bumubulong. Amen. Bumubulong po yan. Ngayon hanggang bulong na lang sila. Amen? Amen! Pero actually, wala na silang magagawa kung hindi ka makikinig sa kanilang bulong. Amen po ba? Amen! Kaya ang ating pakinig ay talasan po natin ang pakikinig sa ating Panginoon. Wala po tayong dapat pakinggan sa buhay na ito kundi ang bulong ng Panginoon. Amen? Yung mga bulong, wala ka ng pag-asa. Amen? Hindi ka na makakabawi. Talagang ganyan ka na lang. Hindi ka na gagaling. Amen? Hindi ka na malulugin yung negosyo mo. Hindi ka na makapagtapos. Ganyan ang buhay mo. Mahirap ka pa sa daga. Amen po ba? Hello? Amen? Hindi ka na makakalaya dyan sa bisyon kasalanan mo. Ganyan ka na lang. Amen? Hello? Ganyan ka na lang. Malungkot ang buhay mo. Ganyan ka na lang. Ganyan, lagi kang talunan. Hello, ganyan ka na lang. Lagi kang bigo. Ganyan po si Satanas at ang mga evil spirits. Amen po ba? Pero, ang sabi ng Lord sa atin, fight! A good fight of faith! Fight, fight, fight! Amen po ba? Tatagan mo, lakasan mo, tibayan mo. Amen po ba? Ang iyong kalooban, ang iyong puso. Hello, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kalabitin yung katabi mo, sabihin mo, overcomer ka! Kaya mo yan! Amen! Kaya mo yan, overcomer ka! Huwag kang makikinig sa diablo! Makikinig ka sa Diyos! Kaya niyo yan! Amen po ba? Kaya mo yan! In the name of Jesus! Amen! Amen! So, praise the Lord! Dahil mabuti ang Panginoon, narito tayong lahat, ay isang katotohanan po yan, na patuloy po tayong kinikilos ng Lord dahil ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay hindi po yan kumukupas. Kahit tayo nagbabago ng pag-ibig, kahit nalilimutan po natin ng Diyos, pero ikaw ay hindi ka pinalilimutan ng Diyos. Kahit pinalimutan mo na siya, pero hindi ka kayang kalimutan ng Diyos. Amen po ba? Kasi po, yung calling mo ay hindi po yan nagbabago. At hindi ka titigilan ng Panginoon hanggat hindi nagaganap ang perpektong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa lahat po ng tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos na nangawala ng hina, huwag kayong mag-alala, hindi kayo titigilan ng Diyos hanggat hindi kayo marirestore sa inyong kinalalabihan. Amen po ba? Kasi po, yan po ang heart ng ating mabuting pastor. Amen? Okay, so let us proceed. Praise God. So, salamat sa Panginoong Diyos sa buhay. Ang daming absent, pero
ano po, marami talagang magginagawang kaaway para tayo hadlangan sa ating kaligtasan. Pero ang church ay patuloy pong mananalangin at nananalangin para tayo po ay makabalik at manatili po consistently ang ating po pagsunod sa Panginoon Diyos sa buhay. Praise the Lord! So, proceed na po tayo doon sa ating pong context na Hebrews chapter 2 verse 12, verse 2. Praise the Lord! At ang sabi doon, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. So sabi ko ni Paul, kagaya ng kanyang ginagawa sa buhay niya, kaya siya nagtatagumpay sa lahat po ng kapigatian, kahirapan, labanan ng buhay. Kagaya ni Paul, ini-encourage po niya ang lahat po ng anak ng Diyos, mga Kristiyano, na i-fix po natin ang ating eyes sa Lord. Amen? Ibig sabihin, parang kabayo, na para dire-diretso po ang kabayo ay dire-diretso po ang kanyang paningin, hindi po siya madidistract. Kasi ano po, marami pong, di ba, pwede po na-distract sa kabayo sa kanyang pong paglalakad habang siya po ay nagsisilbi sa kanyang amo. So, ang ginagawa, binibigyan po siya ng depado. Di ba, nakaano siya, may nakalagay sa kanyang mga mata sa gilid. Nang sa ganun, isa na ang kanyang direksyon. At yung upado na yun na guide ng isang nagdadrive sa kanya, yun lang po yung magkukontrol sa kanya. Kung dito ka, gaganunin ka niya, dito po ka doon. Amen? Okay, so nakafix po ang mata ng kabayo sa unahan. Amen? So ganun din po sa ating mga buhay. So Paul encourages us na fix your eyes on Jesus. Sa ibig sabihin, sa pagdating po ng mga sakuna, sa problema, sa pagsubok, kapigatian, kalungkutan, kabigatan ng buhay, ano man po ang nangyayaring kagaganap sa buhay, kawalan ng buhay, ano man po mga depression, anxieties, ano man po nangyayaring kagaganap sa ating buhay. Ang sabi po ni Paul, just fix your eyes. Amen? Ibig sabihin, wala kang nakikita mga distractions. Amen po ba? Wala kang nakikita mga problema, mga pagsubok, mga hinaing ng buhay, wala kang kabigatan. Wala kang nakikita. Amen po ba? Mga distractions po yan ang buhay. Amen? Amen. Okay. Nabuti na lang, binigyan tayo ng Lord ng ano. Amen. Ng mga paningin lang na go straight. Okay? So, mga kapatid ko, pag-fix ang buhay mo, ang mata mo kay Lord, siyempre, wala kang makikita na kahit ano. Amen? Hindi mo makikita ang kaguluhan ng tahanan. Hindi mo makikita ang kawalan ng buhay. Amen? Hindi mo makikita ang marami mong naramdaman sa buhay. Dahil ang nakikita mo, si Jesucristo lang. Amen? Dapat ganun tayong lahat. Upang sa ganun, hindi po tayo apektado ano man pong nangyayari nagaganap sa ating buhay. Amen? Yung mga distractions na pinadala ni Satanas ng mga kaaway ay hindi po sila makakadistract sa atin. Amen po ba? Para tayo ay magiging manatiling tapat na sumasamba, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Nakafix talaga. Huwag kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, huwag kang tumingin patalikod, backsliding yun. Amen? Backsliding yun. Eto, nadidistract ka sa maraming usapin sa buhay. Madidistract ka talaga. Pero i-fix mo lang ang eyes mo kay Lord. Amen. Ano man nangyayari nagaganap sa loob ng tahanan, sa negosyo, sa trabaho, sa school, just fix your eyes on Jesus. Amen. Because He is the perfecter, the author and perfecter of our faith. Amin po ba? Hello? Kailangan natin i-fix. Kasi yung panampalataya na karating sa atin, panampalataya lang po yan. Kailangan yung panampalataya na yan, dediretso ka, dahil yung panampalataya na yan, ay gagawin po yung perfect ni Lord. Amen. Paano magiging perfect kung hindi ka nakafix kay Christ? Amen? Hindi tayo magiging perfect.
Amen po ba? Amen. Okay, why are we going to fix our eyes on Jesus? Because, number one, He is the perfecter, He is the author and the perfecter of our faith. Amen. Amen. Number two, because He is the bread of life. Siya po ang tinapay ng buhay. Amen. Kaya nga po, hindi lang po tayo dapat nagtrabaho, ng negosyo, nangangarap, nag-aaral, because meron pa po tayong bread na dapat hanapin sa buhay para tayo mabuhay at mabusog. Amen. Amen po ba? So, hindi lang po puro trabaho, negosyo, pangarap ang buhay. Jesus is the bread of life. Amen. Siya ang tinapay ng buhay. Yung ating mga kinakain araw at gabi, mga bigas, ulam, yun po ang tinapay ng katawan. Amen. Iba po yung tinapay ng buhay. Because we are spirits. Espiritu tayong lahat. We live in a body. Ang espiritu at kaluluwa na nakatira sa ating katawan lupa, kailangan po yan pakainin ng tinapay ng buhay. At yan po sinasabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Huwag po nating kalimutan na nabusog po ang ating physical na katawan, pero nagutom naman ang ating spiritual na buhay. Huwag po nating gawin yon, or else tayo po ay magiging talunan sa buhay. Pag hindi nakakain ng ating spiritual life, konting problema lang, umiiyak ka na. Konting problema lang, hindi ka na sumasamba. Konting problema lang, konting hinain lang, konting-konti lang na usapin sa buhay, wala na, apektado ka na. Bakit? Si Jesus na bread of life ay hindi mo siya nakakain. Amen? Kaya maraming Kristiyano, talunan sa buhay, isa lang dahilan. Isa lang dahilan. Hindi kasi sila kumakain ng tinapay ng buhay. Yung tinapay ng buhay na Biblia, yun po yung magpapatagumpay sa iyo eh. Pakikinggan mo lahat ang nakasaad sa Biblia, magtatagumpay ka. Ipabuhay mo lahat na nasusulat sa Biblia, magtatagumpay ka. Kung bakit ikaw na Kristiyano, nanghihina, nanlalambot, nandulupay-pay, walang pagkain ng tinapay na buhay, ng buhay. Kagaya po ng physical na katawan, pag hindi ka nakakain, di ba? Maghapon, masakit ang tiyan, nangilang physical na katawan mo, same! Sa ating spiritual life, pag hindi ka nakapag-church, hindi ka nakapanalangin, pag hindi ka nakapagbasa ng Biblia, dahil pinili mo huwag magbasa, pinili mo hindi manalangin, pinili mo hindi sumamba, ikaw kasi nagde-decide ng buhay mo, magde-decide ka lang din naman. Piliin mo nang mag-decide ka sa Diyos. Amen. Amen? Palakpakan po natin. At pangalawa, kung bakit nangihina ang mga Kristiyano. Lagi ko itong sinasabi at God is reminding us once again. Sa Matthew chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan. Lalaganap ang kasamaan. So ang kasalanan, kasamaan, hindi magtatapos, lalaganap pa. Sinabi ni Jesus yan eh. Amen? Lalaganap ang kasamaan. At manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kalabitin mo katabi mo, nanlalamig ka ba? Nanlalamig ba ang pag-ibig mo kay Lord? Isa lang dahilan. Nadadali ka na ng kasalanan. Nasa kasalanan ka kung bakit ka nanlalamig. Di ako may sabi niya, lalaganap ang kasalanan, kasamaan, ano ba't manlalamig ang pag-ibig ng marami? Marami nagpaplano. Magpaplano lang, magbabackslide pa. Hello? Maraming Kristiyano, yung isang plano dapat padagdag ang commitments, padagdag ang pag-ibig, padagdag panalim ang paglilingkod sa Panginoon. Pero ang maraming Kristiyano, wala yan sa Jesus My Life, ha? Pero ang maraming Kristiyano, walang pinangarap kung paano matupad yung pangarap niya sa kanyang sarili kahit may calling siya.
Hello. Kaya nga po talunan eh. Maraming Kristiyano na nalamig dahil maraming access ang diablo, ang evil spirit sa kanilang buhay. Ano pa maraming Kristiyano? Worldly. Worldly. Ano worldly? Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Ano ang pattern ng world? Hindi nagbabasa ng Biblia, hindi sumasamba, hindi nagpe-pray. Anong pattern ng world? Nabubuhay sa cellphone, nabubuhay sa gadgets, nabubuhay sa TV, nabubuhay sa artista, nabubuhay po sa... Ano? Nabubuhay po sa worldliness. Ito po yung access ng devil sa ating mga Kristiyano. Nakikinig po ba ang lahat? Amen. Pagka worldly ang Christian, pag worldly ang servant leader, nangangalungkot po, Kristiyano na pero nanonood ng porn. Pornography. Hello? Dapat ang mga mata ng Kristiyano ay nakafix kay Jesus. Hindi naka-porn. Pornography. Mga mahahanay ang pinapanood. Kayo bakit hindi ma-accessan? Ang pinapanood, grabe. Hindi ko sinasabing masama to, nagbabasketball. Ang iniidolo, yung mga magagaling ng basketball, wala pong masama sa basketball. Pero mag-idolize ka ng tao, subaybayan mo yun at gabi kinikilig ka, nagsusubaybay ka, that's what's worldliness. Hello, pamapakan po natin ang anong maitutulong ng basketball? Anong matutulong ng artist sa mga basketballista para pumasok ka na natin? Ano? Marami pang Kristiyano. Minsan, servant leader na yan. Pero ang pinapakinggan, pag nasa church, nag-worship. Pero, kapag nasa bahay, nagpapatugtog ng worldly. Hello? Worldliness. Kaya itong mga worldliness na ito, nag-i-intangkad sa maraming Kristiyano, ito yung magpapabagsak sa iyo, ito yung magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kalagatin ka kami mo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka. Kaya alam niyo maraming nakasalang sa harapan, maraming nakasalang sa pulpito, kung bakit sila nakawala, isa lang dahilan, worldly sila. Amen? Kaya ang sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world. Hello? Wala pong masama doon sa sa mga laro. Pero ina-idolize mo na yung naglalaro at ina-idolize mo na, inaabangan mo na. Imbis na si Jesus yung inaabangan mo araw-gabi ko anong sasabihin niya sa'yo, sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, nawala na ito. Nanood mo ba natin, church? Kalagiti yung katabi mo, nakikinig ka ba? Okay? Minsan di ba mabigat at masakit, pero alam niyo po ba, pag may sugat tayo, kapag binuhusan ng alcohol, mapdi makirot, amen po ba? Pero yung alcohol na yun na nagpapapdi sa'yo, yun po magpapagaling sa'yo. Amen? Amen? Yung mga pagsaway, amen po ba? Hello? Na naririnig mo medyo mabigat, ay yun po magpapalayo. Amen. Amen po ba? Wala pa kang pumalit ng Diyos sa buhay. Kaya kapag nandito tayo na sumasamba, ano ba? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ano ba? Amen? Ano? Nandito na tayo. Amen po ba sa larangan ng ganito na nasa Panginoon? Lubusin na natin ang pag-aayos ng buhay. Amen. Kasi ang ating Diyos maayos. Amen. Ang ating Diyos banal. Amen. Kaya natin po tayo magpakabanal. Amen? So church, in-encourage po tayo ni Paul. May huwag po tayo umayo sa takbong mundo nito. Amen. Mga Kristyanong worldly, mga Kristyanong karnal. In-explain ko na to doon. Church, eto po. Mag-rapture naman yan. Nasabi ko ulit dito sa inyo. Maraming kasing Kristiyano, maraming galit. Oo.
tampo, hinanakit, inis, sama ng loob, habag sa sarili. Marami pa rin Kristiyanong nag-i-exist ngayon na ganyan. Naghahari pa po. Pagpapalain, Yung mga bagay na yung galing po tampo, hinanakit, sama ng loob, inis, naaawa sa sarili. Alam niyo po ba, yung damdamin, yung mga emotions na yan, hindi po yan galing sa Diyos at magpapahirap sa iyo yan, magbibigay yan ng sakit at karamdaman dahil yan po ay mga basura ni Satanas sa buhay natin para tayo magkasakit. Kaya kailangan magpatawad. Amen. Amen? Kasi pag hindi ka nagpapatawad, pinaparusahan mo yung sarili mo at binibigyan mo ng sakit at karamdaman yung buhay mo. Amen po ba? Kaya na i-release mo sila lahat sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin carnality. Ang carnality na bumuhay sa emosyon. Amen? Maling emosyon, masamang emosyon. Nagpapalungkot, nagpapatakot, amen po ba, pangamba, kabalisan. Lahat po yung emosyon na yan, hindi po yan galing sa Diyos. Dapat ang Kristiyano, hindi mo nabubuhay yan. Amen. Kapag nabubuhay ka sa kabalisan, takot, pangamba, nababahala ka, galing po ka po na nakit sa malamang babag sa sarili, amen, naawa ka sa sarili mo, magiging talunan ka na manampalataya. Amen? Ay maraming Kristiyano nawawala sa church, nabuhay sila as karnal. Worldly karnal. Yan lahat ng itong mga bagay na ito dapat inaalis ito ng Kristiyano sa kanyang buhay. Amen. Amen? Pag inalis mo yan, nakakalagaan ng buhay. Amen. Dahil lahat ng bigat ay nawala sa buhay mo. Yun kasi ang nagpapabigat sa buhay mo. Amen? Ano pa lang yan ha? Worldliness at carnality. Yung kasalanan. Bisyo. Lagi ko po sinasabi, kapag nagbibisyo ang Kristiyano, pag hindi kayo nakalaya dyan sa bisyo at kasalanan, ang gawin ninyo, mag-prayer and fasting kayo. Amen. Kasi through prayer and fasting, pinapatay mo yung pita ng laman. Amen. Hello? Pinapatay mo yung pita ng laman. Pita ng laman lang yan. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, pag-shabu, pag-marijuana, pag-cocaine, lahat ng bisyo, pag-vape, pita ng laman lang po yan eh. Amen? Nanawa mo ba natin? Amen. At yung mga pita ng laman na yan, yun yung magbigay sa'yo ng sakit at karamdaman at ayaw ka ng Diyos na magkakasakit ka. Amen. Nanawa po ba natin, church? Ayaw ng Diyos na nabubuhay ka sa bisyo at kasalanan dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Yan naman sinasabi ko eh, pag nagpunta ako sa Jesus My Life, puro lang ako pinipersonal. Hello? Hindi ka pinipersonal, kundi minamahal ka. Amen. Amen po ba? See, yung future na nabubuhay sa bisyo, sakit. Wala akong nalalaman na nabubuhay sa alak, sa sigarilyo, sa shabu, sa marijuana, sa cocaine, na sila'y lumusog, sila'y healthy. May nabalitan po ba kayo? Na nagiinom ng anak tapos pagtanda nila, "Hoy, ang galing naman, nag-blooming ka. Ang galing naman, ang tama-tama mo ngayon, ang galing naman, lumalakas ka. Ang galing-galing naman." Di ba walang ganon? Kundi pagkos nakitaan mo yung nabubuhay sa bisyo kasalanan, nabubuhay sila, "Ano nangyari sa'yo?" Sabi ni doktor, sa kakainom ko raw to eh. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, yung mga bisyo, yung mga kasalanan, walang maidudulot na kabutihan sa buhay. Kaya dapat, sa araw na ito, dapat, sasabihin mo na, goodbye. I want to be healthy. Amen po ba? Dapat mag-say goodbye ka na dyan. Dapat sabihin mo kay Satanas, Satanas, hindi mo na ako malilinlang. Hindi mo na ako
mapayusi, mapasamo, amen, mapakukin. Di mo na ako madadaya, mag-ibig, sapagkat Satanas, mahal pa na ako ng Diyos, ayaw ng Diyos na magkasakit ako. Amen po ba? Amen. Kaya pag tunay na Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, dapat malinis ang pagkatao mo. Yung bisyo at kasalanan, yun ang nagpaparumi sa tao. Dapat kung totoo ka nagmamahal sa Diyos, sumasama sa Diyos, naniniwala sa Diyos, dapat malinis ang buhay mo. Huwag mong kainin yung mga laso na binibigay ni Satanas sa iyo. Huwag mong inumin ang mga laso na binibigay ni Satanas sa iyo. Amen. Amen po ba? Kalabitin mo yung katabi mo. Ikaw ba, mahal mo ba yung sarili mo? Amen. Sarili mo. Hello? Kasi, sabihin mo ulit, kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Una po ba natin, church? Amen. So, praise the Lord. Bakit kaya tayo? Ganito tayong preaching natin. Sinisibay ako ng Holy Spirit. Praise God. So, church, fix your eyes on Jesus. Ano man mangyari, may problema pagsubok o wala, may storms ng buhay, tribulations ng buhay, dapat naka-Jesus ka pa rin. Amen. Amen? Nakikita mo na yung prayers mo hindi pa sinasagot, naka-Jesus ka pa rin. Amen. Amen? Amen. Eh, yung mga anak ko nga eh. Yung pamilya ko nga, 27 years praying na ako. Hello? Di ko pa na nakikita eh. Pero naniniwala ako, malapit na. Amen. Amen. Ganon din ang prayers mo, malapit na rin matugunan yan, huwag ka lang susuko. Amen. Amen? 28 years in praying. Ako pa rin to sa harapan ng Panginoon. Bakit? Hindi ko tinitin yung mga distractions, naka-fix yung eyes ko kay Jesus. Amen. Tayong lahat dapat ganon. Amen? Praise the Lord. So, He is the bread of life. So, kapatid ko, ngayon kumakain ang ating spiritual life, ang ating kaluluwa. Amen. Number 3, He is the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Pag gagawin mo si Jesus Christ, liwanag ng buhay mo, kahit kailan hindi ka nalalakad sa kasalanan. In darkness of life. Amen? Amen. Ginawa na po ba natin yan? Okay, number? Ano na tayo? Number 4? Number 4. He is, sabi niya, sa John, chapter 11, ang sabi niya, I am the good shepherd. Okay. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ganon si Jesus. Siya ang mabuting pastol. Amen. At ang mabuting pastol daw, ibinibigay niya ang kanyang buhay sa mga tupa. Amen. Amen? Ganon ka kamahal ng Diyos. Ibinibigay niya ang kanyang buhay sa iyo. He went to the cross. Pakinggan niyo to. Si Jesus Christ dumating sa ibabaw ng lupa para puntahan ka. Dumating si Jesus Christ sa ating buhay para iligtas ka. Kalabitin mo katabi mo, magpapaligtas ka ba? Amen. Amen? Dumating si Jesus sa ibabaw ng mundong ito para ialay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Amen. Na-appreciate po ba natin yung ginawa ni Jesus Christ? Amen. Eh kung na-appreciate po natin yung ginagawa ni Jesus Christ, dapat lumalayan na po tayo sa pagkagapos sa bisyo kasalanan. Amen? Amen. Amen. So, meron lang po akong ipo-point na 3. Meron pa po akong payo. Na, alam niyo po ba, na nakikita po natin sa isang good shepherd. Meron pong 3 bagay na yung pong nakikita natin na heart, character, yung pagiging natural ng isang good shepherd. Tingnan natin sa 1 Samuel chapter 17.
verses 34 downwards. Ito po, makikita po natin yung pagiging good shepherd. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa. So si David po ay isang pastor. Sa kanyang pong kabataan, siya po ay nagpapastor ng mga tupa. Amen? Para sa kanyang ama, kapag dumating na ang leon, kapag may dumating na leon, o kaya'y uso, at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya. At aking pinapatay. At aking iniligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag daluho ako ay aking hinahawakan sa panga. Aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso. At ang Palestayong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. So we see, church, narinig po natin sinabi ni David na siya daw po'y nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Amen? Kapag may dumating daw po na leon at inaagaw daw po yung kordero, anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Kanya po ito pinapatay. Leon, oso. Itong mga leon at oso na pinapatay na din ni David na isang pastor. Napakahirap sa isang pastor, ano? Leon at oso, kaya-kaya ni David. Ganon din po ang mga pastor ngayon. Ganon din po si Jesus Christ. Siya po ay pinoprotektahan po niya ang kanyang tupa, ang kanyang kordero. Amen? Ganyan po ang pinakapuso ng pastor. Number one na isang bagay na ating pong tandaan na ang shepherd ay nagpo-protect. That's number one. Hello? Nagpo-protect ang ating good shepherd. Si Jesus po hanggang ngayon ay poprotektahan po niya ang mga anak niya, ang mga tupa ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hello? Si Jesus po ay nagpo-protect sa mga babae at lalaki na nasa loob ng kawan. Hello? Kaya wag po tayong lumabas sa kawan. Amen po ba? Kasi doon sa kawan, nandoon si Jesus Christ para i-protect kanya. Amen po ba? Kaya dapat, ang tupa at ang pastor ay laging magkasama. Dahil sa ganun po, maproteksyonan kanya laban sa mga wolves, laban sa mga leon. Amen po ba? Sa buhay na ito, ang leon at ang wolves ay sumisipulo po yan sa kasalanan, sa tukso, sa bisyo. Amen po ba? Sumisipulo po yan kay Satanas at mga demonyo. Hello, gusto kanyang kunin. Gusto kanilang lapain. Hello! Pero, kapag nasa kawan po tayo ng Diyos, Jesus will protect us. Kaya dapat, ang pastor at ang tupa ay lagi magkasama. Dapat, sa mga gawain ng Panginoon, lagi tayo dapat magkasama. Amen. Thursday, Saturday, mga hayop, Sunday, dapat lagi tayong magkasama. Amen po ba? Amen. At ang ating great shepherd na si Jesus Christ, I am just the under shepherd. Amen.
Pero si Jesus talaga, pag kasama niya ako, magkasama tayo, kasama natin ang great shepherd. Amen. Amin po ba? And He will protect us. Amen. Nanood po ba natin, church? Ano man ang plano ng diablo, ng mga demonyo, mga evil spirits na ipahanga ka, hindi siya magtatagumpay dahil kasama mo ang great shepherd sa Amen. kaman. Hindi ka kasi lumalabas. Kaya naman pagsuko ang problema ng buhay, huwag na huwag kang lumayo sa great shepherd. Amen. Huwag kang umalis kay Jesus. Kasi po, lalapahin ka ng maraming wolves, lalapahin ka maraming leon. Luray-lurayin ka nila, mapapama ka marimay, magiging malungkot ang buhay mo. Pero kapag nasa Panginoon ka, sa loob ka ng kawan ng Diyos, protektado. Amen. Ano po ang sabi ng Diyos sa buhay ni Propeta Jeremiah 45 verse 5? Ang sabi niya kay Baruch, Baruch is the friend and the secretary of Prophet Jeremiah. Ang sabi po ni Prophet Jeremiah kay Baruch, Baruch, huwag ka nang mangarap ng mga dakilang bagay sapagkat padadalan ko ang lahat ng kapahamakan. Kaya bitin mo katabi mo, nakikinig ka ba? Amen. Kasama, ang lahat daw po ay padadalhan ng Diyos ng kapahamakan. Yan ang sabi ni Prophet Jeremiah from the word of the Lord that came from the mouth of Prophet Jeremiah to Baruch. Ang sabi niya, huwag ka na mangarap pa ng madakilang bagay. Church! Nangangarap ka pa ba ng madakilang bagay sa buhay na ito? Gusto mo pang yumaman? Walang masama dyan, basta na kay Lord ka. Amen. Pasasaganahin ka ng Diyos. Pero kung puro kayamanan ng trabaho, negosyo, puro na lang pag-aaral na natupag mo, mga dakilang bagay ang pinapangarap mo, yan ang sinasabi po ni Prophet Jeremiah kay Baruch, na huwag ka nang maghanap pa, mangarap pa ng mga dakilang bagay, sundi ka tumanyag. Ano? Mga dakilang bagay, ang sabi ni Propeta Jeremiah, huwag ka nang mangarap pa, sapagkat padadalan ko ng kapamakan ng lahat. Ngunit ang sabi niya, ngunit ililigtas kita at iingatan kita. Amen. At sabihin natin kahit pala nasa Panginoon ako, padadalan ako ng kapamakan church. Pag nagbagyo ang Bulacan, exempted ka ba? Pag nagbagyo ang Pilipinas, may pipito raw. Kanina na, habang nag-review ako sa aking preaching, sabi ko, tinas ko kami ko, Panginoon, sasamba pa po kami. Alisin niyo po itong Panginoong bagyo na ito. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, Espiritu ka ng bagyo. Sa ngalan ni Jesus, layas sa mga kami. Ayan, wala siya. Amen po ba? May isa na mag-i-intercede para sa bayan, para sa church. Makikinig ang Diyos. Palampakan po natin siya. At yun nga po, mga kapatid ko, padadalan po ang lahat ng kapamakan. Kaya kung may bagyo, may lindol. Pag lumindol ba, sa bahay mo, hindi ka nililindol? Kasama ka, di ba? Kasama ka sa bagyo, amen? Kasama ka sa baha. Pero ang pangako ng Diyos, kahit lumindol mo baha, kung bagyo, ano mong sakulang darating sa buhay? Ang sabi ng Lord, ililigtas ka niya. Amen? Kasi nasa kawan ka ng Diyos, ay huwag kang lumabas sa koral. Amen. Karabitin ka tayo, nakikinig ka ba? Nakikinig Amen. ka. Para sa iyo to, pampalakas to, para pagdating na rin, ano ba saan mo ito? Bahan na. Aabak ko sa bawang magka-leptospirosis ako. Iingatan ka, ililigtas ka ng Lord sa leptospirosis. Amen. Huwag kang matatakot, huwag kang matuwag. Dahil si Jesus ang great shepherd mo. Amen. Siya ang pastor mo, siya ang magpaprotect sa'yo. Amen. Amen? Nalaman mo ba natin? Amen. Yung mga pastor na sa Luke chapter 2, verse 8 to 10, alam niyo, hating gabi, nandoon sila, ang mga pastor, hating gabi, nagsishepherd, nagpapastor sa kanilang mga tupa. See? Hating gabi. Yan din po yung nature character, yun din po yung heart. Kung bakit nagiging heart yan ang mga pastor, na kahit hating gabi, nagpupuyat sila sa mga tupa, dahil ang Diyos na nagpupuyat, kababantay sa'yo 24/7 para maproteksyonan ka. Amen. Amen! Dalawa mo ba natin? Lahat mo ng character heart na ginagawa ng mga shepherd na literal, bakit nagagawa nila? Because that is the heart of God. That is the Spirit of God. Amen. Ganun din po siya.
binabantayan ka, pinoproteksyonan ka. Amen. Kalabitin ka tayo, huwag kang lalabas sa kurala sa kawan ng Diyos. Huwag kang lalabas Para manatili ka sa kawan ng Diyos. protection. Lalabas kayo ha? Lalabas. Pumasok kayo. Naunawan po natin, church. The Great Shepherd protects. Binabantayan ka niya. Sino ba tayo para bantayan ng Diyos? Di ba sino? Mahal ka kasi sa Diyos, mahal ka niya. Amen. Huwag mong kalimutan na mahal ka ng Diyos. Kaya bakit? Si Kuya Ronnie na, di ba? Oh, kung walang protection ng Diyos, walang Great Shepherd, wala, nakisat na siguro yung ulo niya. Amen? Na-head surgery na siguro, pero yun nga yung pinatutuhan na God protects. Amen. Our Good Shepherd protects. Amen. Malaking nagagawa ang Diyos sa buhay natin. Di ka nasaktan, di ka nagasusan. Saan ka pa? Sa Diyos. Amen? Amen. Saan ka pupunta? Sa Diyos. Eh, nakalinga ng protection. Amen. Ang kani-kanino ka nagpapashield, nagpapaprotect. Pero sa Diyos, hindi ka nagpapaprotect. Ano magagawa ng tao? Limitado ang kanilang kakayanan. Amen? Limitado ang kayamanan ng pera. Pag lumapit ka, pag di ka nakayanan, nabigo ka, pero lumapit ka sa Diyos, di ka bibiguin. Amen po ba? Hello, God protects. Nagpupuyat ang pastor. Hello? At pag nagpaplano ng demonyo para ipahamak ka, tuksuin ka, ipapaalala ka agad ng Good Shepherd yung sinasabi niya sa iyo. Amen? Kaya ang mabuting pastor, matapang yan. Ang mga pastor dapat matapang. Amen. Ang mga servant leaders dapat matapang. Amen? Pumapatay ng leon, pumapatay ng oso. Si David pumapatay. Ng leon, pumapatay ng oso. Dapat ang mga servant leaders, ang mga pastor, pumapatay ng demonyo, nagpe-prayer meeting. Amen. Kaya nagpapasting. Amen po ba? Para doon po natin papatayin ang mas lahat ng masamang espiritu na umuuligid sa Jesus My Life Church. Nanawan po ba natin, church? Amen. Ang sinasabi na doon. Kaya dapat, ang taga Jesus My Life Church, nagpe-pray and fasting. Sabado, dapat nandito na po tayo. Gusto po natin makuha ang protection ng Lord? Hello. Ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 13, ang sino mang manatiling tapat, sa ibang translation, magtiis, hanggang wakas, siya lamang maliligtas. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Manatili kang tapat, magtiis ka. Magtiis, habang nagtitiis, mananatili. Habang nanatili, magtiis. Amen. Maliligtas ka. Pero pag hindi ka nagtiis at hindi ka nanatili sa Panginoon, hindi ganyan sinabi ni Jesus Christ, na magligtas ka pa rin. Hindi ka ligtas, wala ka sa protection ng Diyos. Amen po ba? Kaya church, sa Diyos, pag nasa Diyos ka na, wala ng kalisan. Parang ganito po yan. Ito, nasa under ka ng shield ng shepherd. Siyempre, protektado ka. Amen? Pag lumabas ka, you're no longer protected. Amen po ba? Huwag kang lumabas. Amen? Amen. Kaya huwag kang tumingin sa mga distractions ng buhay. Pag tinignan mo yan, hello, anak mo, pasawa, yung asawa mo, yung ganito-ganyan, yung trabaho, negosyo mo, talaga, huwag mong gawin. Maraming pagsubok, problema. Ayaw nila sumabay. Ayaw nila eh. Ilang taon na po na nanalangin. Amen? Ayaw pa rin nila. Ayaw pa rin nila na ikaw. Iligtas mo yung kaluluwa mo.
ka rin. Amen po ba? May kaluluwa po tayong ililigtas. Amen. Kaya po tayo nanatiling tapat, dahil meron tayong kaluluwa na ililigtas. Amen. Amen po ba? Huwag natin hayaan na i-distract po tayo ng pamilya, negosyo, trabaho. Hello, na hindi sila magliligtas sa ating kaluluwa. Amen? Amen. Now, church, dito po sa Psalms 23, I hope and pray, kulang ating oras, number 1 pa lang po ako, nangangalati pa lang tayo sa number 1. Psalms 23. Basahin po natin ang Psalms. Okay? Okay, awit sa ating mga Biblia. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako magkukulang. Ito po yung awit ni David. Okay? Ang sabi niya, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. See? Ang ibig sabihin po, na si David, si King David, ina-acknowledge niya, ni-recognize niya, kinikilala niya na ang Panginoon ang kanyang pastor. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag na-recognize mo, ina-acknowledge mo, ina-appreciate mo na ang Panginoon ang pastor mo, ibig sabihin nun, may relasyon ka sa Kanya. Amen? May relasyon ka kay Jesus. Nakikinig po ba ang lahat? Amen. Sabi mo, hey, do you have relationship? Hey. Meron ka bang relasyon? Hey! Kalapitin yung katabi mo, good ba kayo ni Jesus? Good ba kayo ni Jesus? Yung iba na good Amen. na ba kami? Amen. Good. Good. Amen. Good lahat. Hello? Hello? Kalapitin mo, nititigan mo sa mata, good ba kayo ni Jesus? Hello? Kasi, pag sinasabi kayo na mag-chuchuchu ako gabi, sasamba ko kay Jesus, talaga ba? Sasamba ka kay Jesus Christ, good ba kayo? Oh, good ba? O nagpaplano ka na ng kakaiba ngayon. Itigil mo mga plano mo. Then paplanuhin ka rin ng mga leon, mga lobo. Kaya mo? Pag wala ka na sa protection ni Jesus Christ, maraming leon, maraming lobo. Kaya mo? Na wala kang protector? Ay, ikaw rin. Di ba luray-luray mo yung buhay mo kay Diablo? Amen? Naunawan mo ba natin, church? Amen. Ay, o yung mga lalabas sa kawan, kupuri ng Panginoon. Ang sabi na Isaiah 2:12, may araw ka rin. Ang lahat na sumusuway sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, hindi papasako sa Diyos, yung narinig po natin salita na may araw ka rin. Ang lahat ay may araw sa Diyos. Sana, inintay natin yung araw natin sa Diyos. Good tayo sa Diyos. Ang Panginoon ang aking pastor. He is appreciating, acknowledging, kinikilala po niya na ang Panginoon ka ng pastor. Ibig sabihin noon, meron siyang intimate relationship. Ibig sabihin ng intimate, close relationship to Jesus. Eh, meron na akong relasyon kay Jesus. Talaga? Close ba kayo? Bakit mas close ka sa Kanya? Mas close ka sa mundo? Mas close ka sa tao? Kanino ka ba close? Hello? Church, nakikinig po ba tayo? Amen. Pag sinabi natin na ang Panginoon ang aking pastor, dapat close kayo ng pastor mo. Amen. Eh, bakit pag Thursday wala? Yun lang. Close ba yun? Pag Saturday wala, close ba yun? Close na ba? Pag close, nagbabasa ng Biblia, nakipag-usap sa kanyang close. Pero bakit hindi nakabasa ng Biblia? Hindi nakakapanalangin. Bakit hindi nakakapag-usap sa Diyos? Close ba yun? Sigurin ko nga, close na ba kayo ni Lord? So, ito pong na kinikilala mo na siya po ay close. Na siya po ang magiging ang mabuting pastor mo, dapat meron kang relationship.
at magkaroon lang tayo ng relationship sa Diyos kapag tayo nananalig at tinanggap po natin si Jesus Christ sa ating buhay. Magkaroon na tayo ng relasyon, at tayo po magiging anak ng Diyos. Siya ang ating Ama, ang anak at Ama ay magkarelasyon na dapat close. Para lahat ang meron sa Ama ay mapasa anak. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay. Hindi ako magkukulang. Sinong salat? Sinong salat? Question your pastor. Kung bakit tayo nagkukulang? Saan ba? Di naman ako nagkukulang eh. Kumakain na ako ng masarap eh. Lagi ko ng Jollibee, lagi ko ng alabas, nag-enjoy my money. Hindi na kukulang. Talaga yan pang ibig sabihin ng pagkukulang sa'yo? Baka kulang ka ng kapayapaan. Hello? Baka ginagambala ka ngayon, wala kang kapayapaan. Wala kang perfect na joy. Kulang yon. Wala kang patience, kulang yon. Wala kang goodness, kulang yon. Wala kang pagpipigil sa sarili, kulang yon. Ang sabi dito, ang Panginoon na aking pastor, hindi ako magkukulang sa lahat ng kayamanan ng langit, meron ako. Perfect ba ang peace mo? Kumusta? Sa kabila ng mga tribulation and storms in life, perfect ba ang iyong peace? Dapat perfect. Dahil kasama mo ang good shepherd. Baka nababalisa ka pa, nababahala ka. Alam niyo po ba? Ayaw ng Diyos na nababalisa ka, nababahala ka. Ayaw po ng Diyos yun kasi nga, nababalisa rin siya. Nababahala rin siya. Nanoon po ba natin, church? Kapag nababalisa ka, palasa din ng Diyos. Tingnan mo, sa John chapter 11, noon pong sinasaro ng mata. Di ba sabi mo, Jesus wept? Di ba? Nung umiyak, sila Maria, sila Marta, magkapatid, nung umiyak din si Jesus. Sa ibig mo ba? Yung naramdaman mo, naramdaman din ni Jesus. Amen po ba? Kaya kung sila nalungkot si Jesus. Kung ikaw mabalisa din si Jesus. Hello! Ano bang naramdaman mo, church? Naramdaman ko yan ng Diyos. Kaya ayaw ka po niya mabalisa kasi nababalisa siya. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa. Dapat hindi na nababalisa, ipagkatiwala sa Diyos lahat. Amen? So ang sabi ko roon, hindi ako magkukulang. Na ibig sabihin ko, walang pagkukulang sa ating buhay, hindi ka kinukulang. Amen? Spiritual na pangangailangan, puno ka. Mayaman ka, hindi ka kulang. Amen? At ganun din naman po sa ating mga pangangailangan, mga material needs, mga kinakain, dapat hindi tayo nagkukulang. Baka nagkulang, baka hindi ka nag-overrate, kaya walang tumutubo, walang nag-multiply. Amen? Church, pag nagkulang tayo financially, question your giving. Hello? Amen. Ano po ba natin? Question your giving, bakit nagkulang ka sa pagkain na wala kang maibili. Amen po ba? Hello? Nanood po ba natin, church? Amen. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Are we blessed? Amen. Malapit na ako matapos. Number 1 pa lang po na sa 3-4. Wala ba na tayo sa 3-4? Okay. I shall not be in want. Ibig sabihin po, hindi ka magkukulang dahil sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Amen? Yan po sabi ni Paul. At pupunuan ng Diyos ang inyong pangangailangan. Pupunuan ng Diyos ko ang inyong pangangailangan. Kumusta? Pinupunuan ba ng Diyos ang pangangailangan natin? Pagkulang? Again, question your giving. Ang
Ang Diyos po ang nagsusupply ng ating pangangailangan. At parang ating pangailangan ay masuplayan, meron siyang pamantayan. Magbigay ka, at ikaw ay bibigyan. Magbigay ka muna, ang principle, magbigay ka muna. Amen? Bago ka, bibigyan. Amen. Yung iba kasi panay ng ganun. Ay, hindi ganyan ang principle ng Bible. Dapat magbigay ka, saka ka bibigyan. Yung iba kuha lang. Kuripot. Kaya tuloy, ang life, end up, wala. Yung naipon, sa kuriputan, nauwi sa ospital. Amen, nauwi sa gamot, sakit at karamdaman, amen! Pero kung nagbigay ka sa Panginoon, i-bless ni Lord yan. Iingatan ko ito na hindi ito mapunta sa ospital. Amen po ba? Mapunta sa kung saan sa usapin na walang kakwenta-kwenta. Kasi ang anak ko nang bibigay. I-bless ko siya. Amen. Amen! And my God shall supply all my needs. Ang Diyos po ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Hindi si boss. Hello! Kaya yung loyalty mo, huwag masyado kay boss. Baka dahil kay boss, nagkukulang ka na. Amen? Dahil sa pangangailangan ng pamilya mo, nagkukulang ka na sa Panginoon. Ingat-ingat ka. Maganda yun eh. Pero dapat hindi tayo nagkukulang sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kasi po ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Amen? So ang Diyos po ang nagbibigay ng kapahingahan. He makes me lie down in green pastures. What do you mean by that? He makes me lie down. Binibigyan ka niya ng rest. Binibigyan ka ng pastor ng kapahingahan. At siya nga pinag-aaral, di ba? Come unto me! Lumapit kayo, kayong lahat na napapagod, nabibigan ng luma, napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit tayo sa Panginoon kapag tayo napapagod na sa buhay, nawawala ng pag-asa sa buhay. Amen po ba? Nalulungkot na sa buhay, nabibigo na sa buhay. Saan tayo lalapit? Doon sa Panginoon. Amen. Eh yung iba, saan lumalapit? Pag walang pera, tawagan mo yung Germany. Tawagan mo lang. Ang gabi na gano'n. Tawag ko dadat ha. Ang lakas ng tao. Dati dadat. Germany pa lang yan. Germany pa lang yan ha. Germany pa lang yan. Wala pa yung Saudi Arabia. Wala pa yung Japan. Wala pa yung mga Pennsylvania, Canada. Wala pang Amerika. Amen po ba? Subukan mo namang tumawag sa Diyos kasi sinusos siya eh. Mas mabuti pa yung Germany, Canada, Australia na tatawagan mo. Pero ang Diyos na malapit sa'yo, hindi mo natatawagan. Amen. Wala na kampun-kampun ng Diyos sa atin. Uy, sinuso yan. Exodus 20 verse 5. Sinuso ang Diyos. Mapanigubuhin siya. Kaya dapat, bago ka tumawag sa Germany, manalangin ka muna. Sagot ng Germany. Amen po ba? Sagot ng Germany. Bago ka tumawag sa Canada, Australia, o naman sa USA. Amen po ba? Tumawag ko muna sa Diyos para hindi siya magselos. At pag tumawag ka sa Germany, sa Canada, madali na lang. Ganun ba? Baka mo kailangan mo? Ano lang yan? 100 euro. Gawin ko 200. Kasi tinawagan mo unang Diyos. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, wala natin muna si Jesus tayo na Lord. Okay. Ay, nasa Psalms 23 tayo. Line by line, ipapaliwanag ko sa atin ito ng Lord. Amen. Para mag-bless po tayo. Amen. Lahat po tayo sa Panginoon. Sige